in LLIC and TPC, our founder, Mayor Lorenzo Reliosa. We will have 7 questions for our dear Mayor Lawrence, and he will be sharing to us his thoughts, wisdom, knowledge, and skills. Our first question, Mayor. Yeah, parang contest ito. Okay, what is your definition of power? Aha. For me, power kasi since na-experience ko na rin naman ang power. Ang power kasi maraming ingredients ang power. Ito meron kang authority over other people or sa isang organization, it's either corporate or government. And it is also a gift. But nasa sayo na lang kung paano mo gagamitin yung power na yan. Ito ba yung gagamitin mo at your advantage or gagamitin mo ba ito para makatulong sa ibang tao? So, ingat po tayo pagdating sa power. Kailangang alam natin kung paano mo i-implement or execute or ipapractice yung power na meron ka. Yon, napakaganda naman ng sagot doon. So pulutin ko lang, ang power daw dapat gagamitin natin para makatulong, 'di ba, sa maraming tao. And that's what he has been doing from TPC up to LLIC and now in PAMI Laguna. Okay. So second question po, Mayor, kasi marami talagang gustong-gustong magbato ng question sa inyo. Second question po natin, how do you personally experience or interact with power in your life? So paano daw po kayo nakikipag-interact gamit yung inyong power, no, yung God-given power sa inyo? Ang sa akin lahat ng isi-share ko sa inyo based on my personal experience. Yes po. Sa akin ang power hindi yan araw-araw pinapractice, hindi yan araw-araw ginagamit. Merong mga panahon dapat gamitin mo at ang power kailangan talaga magkaroon ng positive result using your power. Huwag sana itong magamit na sa na abuso yung power na yan, masyadong ginagamit everyday. Hindi mo kailangang araw-araw ipaalala sa lahat ng mga nasasakupan mo na yung title na meron ka. Ang power dapat yan balanse. Dapat yan dapat alam mo kung kailan mo siya dapat gamitin, kung kailan dapat enforce yung power na yon, pero hindi yan araw-araw ginagamit. Sabi ko nga, ang pagkakaroon ng power, you can inspire other people or mas madali mo mapapasunod ng mga tao kung sila inspired. At naniniwala ko sa kasabihan na don't tell them what to do and show them what to do. Wow. Diba? Kasi tama po. mas ma-inspire mo silang gawin yung mga gusto mo ipagawa sa kanila. Kung nakikita nila personally na ginagawa mo 'yon. Diyan maraming leaders ang based sa observation ko. Diyan maraming leaders ang nahihirapang magpasunod ng mga tao nila kasi they're always using the power that they have. So, again, nag-share lang po ko ng kung ano sinishare ko sa inyo today. Yan po ay basic experience ko for how many decades. Yes, so, yes. And don't tell them what to do. Show them what to do. Show them what to do. Yes. Again, nakakatuwa and nakaka-proud that we are
dealing and we are following a leader who is an action guy, no? He is an action man. Talagang grabe, no? Mas maganda naman talaga ipakita natin kung ano talaga yung po pwede nating magawa with dignity, di ba? Okay, so number 3 question po, Mayor, can you describe a situation where you felt empowered or had a sense of power? Alam mo, Miss Tina, bago ko na-feel yung empowerment na yan or na meron na akong power, dumaan din ako sa mababang level. And I Yes believe po. na majority ng mga leaders naka-experience din yan. Once naging follower din ako bago ako nagkaroon ng title or bago ako nagkaroon ng power. And naramdaman ko yan, yung empowerment yan, na-empowered ako nung time na way back 2012, nung umpisa nating itayo yung first company natin, which is our Yes po. TPC, and Telepreneur. then Yes. after how many years, si LLIC naman, naramdaman ko kahit paano nung umpisa, nagkaroon na ako ng power doon sa organization na meron ako. So, yun yung first time na naramdaman ko na talagang unti-unti nagkakaroon na ng power doon sa mga taong nasa loob ng sirkulasyon mo, ng cycle mo. But even bago mangyari yon, tayo naman lahat may power di ba? Especially kung may pamilya ka na, ang power mo na doon sa loob ng family mo. Lalabas lang yan the moment na magkaroon ka na ng grupo or organization na nagkaroon ka ng posisyon. So sa case ninyo, sa case mo, Miss Tina, yung power na yon dun sa circle na meron ka as general manager, yung power Yes, mo sir. dun sa mga empleyadong minamanage mo, andun ang power, and even sa organization natin sa LLIC. So way back 2012, na naramdaman kong unti-unti nagkakaroon na ako ng authority or power doon sa organization na meron tayo. Wow, thank you so much. Maraming Sorry Yes, sorry. apo. Oo. And syempre, obviously naman, last year, mas na-feel kong empowered ako or may authority ako ngayon nung ma-elect ako as mayor ng FAMI Laguna. So alam niyo po, Yes. ang power may kakambal or may kaakibat na responsibility yan and accountability. Yes. So, Tama po yan. yun yung sinasabi kong balanse dapat, yung power at saka yung accountability. Yes, that's correct. No, totoo naman po yan. Kapag binigyan tayo ng kapangyarihan, we must be very, very responsible in handling that task and that position. Kasi that's very critical. Para lang Spider-Man yung dating, Mayor? Power comes with comes with responsibility. Ayun. Halatang di ako fan ng Spider-Man. Iba yung ko, statement ko doon. Number 4 question, Mayor. Can you give an example of a time when you witnessed some... Okay, medyo nawala ata. Ayun. Ayun. So, narinig ko na. Ayan, Mayor. Can you hear me? Nawala ata yung video ni Mayor. I can hear you, pero yung video ko nawala, yung cam ko nawala. Opo nga. Ayan. Sige po, I'll continue the question. Opo. Can you give an example of a time when you witnessed someone using a power in a positive way to achieve a goal or make a difference? Oo naman. Marami na rin ako na-witness na mga leaders na using their power na nagkaroon ng positive impact or positive result. Kasi ano yan, Miss Nina, ang power, kung mayroong political will, kung ano yung gusto ng leader na mangyari, mangyayari yon. Kasi
meron siyang power at the same time may political will. Kasi kahit may power ka, kung malambot or malamya or weak yung political will mo, hindi mangyayari yon. So, Tama po. so hindi nagmamatch yung power at saka yung political will. So marami ako na-witness na yan. Minsan ang nagiging tingin natin sa mga nakikita natin sa mga leaders na may malakas na political will, ang tingin natin nagiging mga stricto. So, kung i-analyze mo lang, yung leader na yon, mataas lang ang level ng political will niya, minamaximize niya yung power, pero dapat yung political will and power niya doon sa maganda talagang intention. Meron din naman mga leader na may power at may political will, pero iba yung intention. So marami ako na-witness na gano'n, marami ako na-witness sa mga leaders naman na talagang mabuti at maganda yung intention nila, kaya they are using power and the political will. Katulad ng mga nangyayaring may mga bayan tayo na makikita natin na talaga nagkaroon ng mabilis na development or progress kasi yung leader doon sa bayan na yon, mataas ang level ng political will niya na kahit na may mga taong naapektuhan kasi mali naman yung ginagawa nila, pinupush niya pa rin kasi talagang gusto niya may mangyaring maganda doon sa bayan na kung saan nagsiserve siya. Yes, tama yun. Parang kayo, di ba? Kasi alam natin, posible, no, yung mga projects na inaasam ng team ninyo, no? Pero Miss Ninya, be ready doon sa mga leaders na may power at saka may mataas na political will. Be ready kasi hindi lahat magiging masaya sa ginagawa mo. Meron talaga mga taong ipinanganak na bashers mo, haters mo, pero hindi dapat paka-apekto yun sa ginagawa mo. Like for example, dito sa ating industriya ang ginagalawan ngayon. Yes po. Minsan nakakalungkot kasi minsan kahit yung mga taong mahal mo, yun yung mga taong hindi nakakakita ng gusto mo mangyari sa buhay mo. So be ready hindi lahat magiging masaya doon sa ginagawa mo. Pero kung hindi ka magpapa-apekto sa kanila, mataas ang level ng political will mo, hindi sila magiging hadlang para doon sa mga pangarap na gusto mong mapuntahan. Yes, tama yun. Thank you so much po, Mayor Lauren. And I always remember yung palaging pinapayo sa amin ni Mayor Lawrence, ni founder, na huwag tayo apekto sa mga bagay na wala tayong control. Diba? Kasi you're just wasting your time. Diba? Sayang naman ang talino natin. If we will just waste it for those things na we don't have any control of. Yes, okay. So, Mayor Lawrence, meron pa po tayong fifth question natin. So, how do you think power can be used to bring about positive change or create a better world? Parang in connection na rin niya, connected na rin niya doon sa unang declaration ko kanina, unang statement ko kanina. Yes po. Oo, yung pag nagamit ng tama ang power at alam ng may power, yung responsibilidad at yung accountability niya, magkakaroon talaga ng positive impact doon sa kung saan andun yung authority mo. Diba? Yes, tama po. Ano talaga yon? Laging parang couple yan eh. So, kung yung lahat na may power, nagagamit ng tama yung power, balanse, at may political will, for sure, magkakaroon tayo ng better world. Maraming magbe-benefit doon sa mga leaders na tama ang paggamit ng power and at the same time, mataas ang level ng political will. Na question natin, can you share an experience where you witnessed
power being abused or misused for personal gain? Marami yan. At sigurado naman ako na hindi lang ako naka-witness na marami halos majority sa atin naka-witness o maaaring nakakalungkot dyan, naka-experience pa ng abusive paggamit ng power. Nakakalungkot kasi kahit sa maliit na organization, kahit sa government, kahit sa corporate world, even sa family, nakakalungkot kasi nakaka-witness tayo or nakaka-experience tayo ng paggamit ng power na abuso. So, and be mindful, a gentle reminder to all of you. Kung ikaw ay may power, make sure na hindi mo siya nagagamit ng naabuso mo yung power na yon, na nagki-create ng negativity or negative impact doon sa mga taong nasa palibot mo. Like for example, dito sa organization na meron tayo or meron ka, baka na-overlook mo or hindi mo napapansin as upline or supervisor or kung ano man posisyon na meron ka, na baka na tawag dito na-abuse mo na rin yung power na meron ka. Tandaan natin, kung sa maliit na organization or maliit na power na meron ka, ang naging practice mo ay ang pag-abuso sa power na to, sigurado ako kung ikaw ay mabibigyan ng chance na magkaroon ng malaking power, ganyan na rin ang magiging sistema mo kasi yan yung nakasanayan mong yan yung naging practice mo kung paano gumamit ng power. So, at the end of the day, bago ka matulog, tignan mo muna kung yung bang power na meron ka ay nagamit mo ng balanse, nagamit mo ng tama, or naabuso mo. May mga pagkakataong ang power or ang position, kailangan mong gamitin. Pero case to case yan, conforme yan sa situation. So, make sure po na nagkakaroon ka rin ng inventory kung paano mo ginagamit yung power na yan. Thank you, Ms. Dinya. Yes. Thank you so much, Mayor Lawrence. Napakagandang reminder yan for all of us. When we are given a responsibility, that kind of power, talagang hindi pwedeng i-abuse. Hindi porke walang nakatingin, you can do everything, di ba? So, last question po na pwede nating ibato sa ating mahal na founder at ito po yung pinaka-highlight ng ating topic for today. Mayor, in your opinion, what are the qualities or characteristics of a truly powerful individual? Kung titignan mo, Ms. Dinya, doon sa naunang 6 na questionnaire mo, 6 na questions na nagkaroon tayo, andun na nakapaloob na ron yung mga qualities na meron dapat ang isang individual na nabigyan ng power. Kailangan maging balanse ka, dapat alam mo na merong kang responsibilidad at alam mong accountable ka do sa magiging resulta nung power at saka nung action na ginagamit mo as a leader. Don't tell them what to do, show them what to do. And dapat hindi nagagamit yung power na yan para lang sa pang-personal na interest. Tandaan natin, yung power na yan may nagbigay sa'yo. Yung power na yan, maaaring napabilang ka sa chosen one. So, kung hindi mo magagamit ng tama yan, dahil may nagbigay sa iyo, pwede rin bawiin sa iyo yan. Kung mali ang pagkakagamit ng power, maaaring nakikita niyang mali ang paggamit ng power, pwede niyang bawiin sa iyo yan. So, ang power, maaaring hindi ang panghabang panahon nung time na ibinigay sa iyo. And
ano rin, ito naman lahat naman na may power, meron mas may malaking power over him. Ano ibig ko sabihin? May mga pagkakataon na may power ka nga pero meron mas malaki yung power sa'yo. At kung ano yung na-experience mo hindi maganda doon sa individual na may mas malaking power sa'yo, huwag mong ipa-experience sa mga taong under you. Di ba? Kasi, Yes po. di ba, kung ano yung mga ayaw mo ma-experience sa iba, huwag mong pa-experience sa iba. At kung ano naman yung saan ka nag-enjoy or happy ka, yun din yung ipa-experience mo doon sa mga taong under your watch. Di ba? So, Yes. yun po yung mga qualities. And Miss Nia, moving na kami, malamang mawalan ako ng signal. Gusto ko lang magbigay ng Sige po, Sige Mayor. po. message sa ating mga LLCians. Good morning po sa inyo lahat and thank you for listening. Alam ko kung namimiss nyo rin ako kahit papaano. We miss you, Mayor. Sobra po. At miss na miss ko na rin kayo and hopefully magkita ulit tayo at sana po meron kayong nakuha doon sa mga isinare ko today which is based sa sarili kong experience na dadating yung time na magkakaroon ka ng power. It's either maliit na power or papalaking power. At least doon sa naging sharing ko today, meron kayong maging reference kung paano gagamitin yung power na yan. Ako kasi lagi kong nire-remind yung sarili ko, hindi ko may power ka ay entitled kang gawin yung mga kahit kanino yung power na yun, no. Hindi mo dapat laging inilalagay sa ulo yung position or power na meron ka. As much as possible, gamitin mo yung power na yon para maka-inspired ka, makatulong ka, at huwag maubuso yung power na meron tayo. So, sana po na may nakuha kayo sa sharing ko today and hopefully dumating yung time na magamit nyo to kung ano to mga senior ko na hindi ito haka-haka kundi ito galing sa personal na experience ni Tatay LR or ni Daddy LR. So, Miss Nia, thank you so much sa ating sa buong team natin na walang kapagurang sumusuporta sa mga members natin na patuloy na lumalaban sa mga pangarap nila sa buhay. Ang prayer ko po at ang aking dream, gusto ko makita someday na lahat ng pinagpapaguran ninyo, lahat ng effort, lahat ng pain na naramdaman ninyo, gusto kong dumating yung panahon, makuha nyo na yung reward na ipinangako naman niya sa mga taong hindi tumitigil, sa mga taong nagbibigay ng hard work, sa mga taong nagpupuyat, at sa mga taong patuloy na nangangarap. So once again, thank you so much. This is Tatay LR. This is your founder. God bless you and see you on top. God bless po. Thank you so much, Mayor Lawrence. Grabe! Ang dami-dami na naman nating baon. So again, thank you and congratulations po sa mga achievements na nagagawa ninyo based on your actual experiences mula sa TPC, LLIC, and now dyan po sa Family Laguna. Grabe! Saludo po kami sa inyo, our loving founder, Mayor Lorenzo Reliosa. To know more about this business, please contact